Kahit walang bonggang celebration, ito na ata ang pinakamasayang birthday ng buhay ko. Bago ako tuluyang bumalik sa aking trabaho ng November 15, ay binuhos at ginugol ko ang buong araw ng November 14 sa aking pamilya. Syempre, bago gumala at kung saan-saan pa makarating ay nagsimba muna kami. Simpleng breakfast sa McDo at ang pinaka-highlights nga ng araw namin ay itong pagkikidsuna namin sa dalawang bata. Hala, grabe, pagkapasok nga namin dito nakakagulat nga at niwala akong isang bata na nakita. Parang kami ata ang nag-opening nitong branch na ito dahil sa sobrang aga naming pumunta dito. Nakakapanibago ng pakaramdam na kahit sang sulok ka tumingin ay wala ka talagang nakikitang bata na nagbabardagulan para lang sa isang laruan. Dahil dyan, syempre, nag-selfie na rin ang mare nyo. Pa-cute ka Nora, pero tama ka putla itsura na. As usual, dito muna kami sa pool ng mga bola. Masarap din kasi lumangoy dito kahit hindi tubig ang nakalagay. O hayon, kitang-kita ang ebidensya, hindi lang isang beses kundi inulit pa talaga. Dahil isip bata tayo for today's video ay pagbigyan nyo na ang mare nyo na makapag-slide. Nagkunyari lang naman ako nasasamahan ko yung panganay na anak ko pero ang totoo ako lang talaga ang sobrang mas nag-e-enjoy. Oh hayan, kabado 20 katuloy. At that moment ay meron ng paisa-isang mga bata na pumapasok at ayan na nga may kalaro na nga itong anak ko. Nakakatuwa lang talaga na kung noon isa lang ang bit-bit namin pag pumunta dito, ngayon ay dadalawa na. Pero hayaan nyo na at hanggang dalawa lang talaga yan. Literal, hindi talaga ako makasimbot biskin darawa pa lang sanda. Nakakatuwa naman talaga dahil yung panganay kong anak ay nakikipaglaro na rin sa mga ibang bata. At katulad din ng kuya, nakikisama at sobrang behave na rin talaga nitong bunso ko. Sa pagkakaalala ko nung kaka 1 year old pa lang niya ay dinala namin siya dito, hindi pa talaga niya masyadong na-enjoy yung mga ganitong klaseng laro. Pero ngayon, tingnan nyo naman kung gaano siya sobrang natutuwa sa kanyang ginagawa at nagsiswimming pa. Sulit na sulit talaga ang 2 hours na binayaran namin dito at sigurado ako sobrang napagod itong mga anak ko. 1:30 PM na nga ang ganitong oras kaya sabi namin bago kami umuwi ay kakain muna kami. Batid na batid nga sa mukha ng bunso ko na sobra na talaga siyang inaantok. Hindi pa nga kami nakakain yan pero habang nakaupo nga siya dito sa high chair, ay tawang-tawa talaga kami dahil parang halos makatulog na rin nga siya. Binilisan na lang namin ang kain para makauwi na kami kaagad dahil alam namin sobrang pagod at inaantok na itong mga anak namin.